Hello, so ito yung reading natin para sa mga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. So ako po si Madam P at ito yung reading natin para sa inyo. Let's start your reading. Follow nyo ako guys sa Facebook, Madam Space P, space din sa dulo para mas madali nyo ma-search. Diyan nyo ako pwedeng i-message para magtanong kung paano magpa-personal reading. May admin ako na mag-a-assist sa inyo. And then, yung aming pong TikTok, Unipri, Unicorn Princess Tarot. Ayan, Madam Unicorn P, yan naman po ang aming Instagram. Let's start your reading. Earth sign. You do have your Tower, Major Arcana. The Knight of Cups. So, yung iba sa inyo, pwedeng may mga naiisipan kang i-end ngayon kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo dito. With the Knight of Wands, masyadong nagpadalos-dalos. Yung iba sa inyo, with the Emperor, parang napanghihinaan ka ng loob ngayon. And with the Ace of Wands, pwede yung iba gusto magkaroon ng pagsisimula ulit. Kaya lang parang ang hirap kasi with the Ten of Wands, ang dami mong obligasyon or ang dami mong responsibility pa ngayon. Na, kumbaga kung magdadagdag ka pa ng isa, hindi na to kakayanin. And hindi mo talaga kakayanin. Medyo mahirap para sa'yo. Ngayon, nakikita natin, natutunan mo ng maging masaya pagdating sa maybe sa buhay mo, no? Nag-concentrate ka na lang sa happiness and I can see a lot of happiness pagdating sa area na may kinalaman sa family. Yan. But pagdating dito sa kung tawagin natin yung ending medyo dito ito lang yung nakikita nating medyo nagpapahirap sa iyo ngayon. Anyway, pagdating sa person na ka-connect mo, sino ito? Person na ka-connect mo, energy ng person na ka-connect mo pagdating sa love. For earth sign, you do have the Fool and the Page of Pentacles. Parang gusto take ng risk nitong person na to. Kaya lang financially parang kasi hindi siya pa ganoon ka-stable. And maaaring nakikita niya na kailangan yung kumbaga isa yun sa kailangan kung bakit or kung pag nag-take ng risks siya sa'yo, parang involvement talaga ay pera eh. Kailangan may something man lang siya. And the Queen of Pentacles is at the bottom of the deck. I feel like this person is someone na parang part of this person makasarili kasi siya financially. So, pwedeng alam mo na yon pagdating sa ugali niya. Kung hindi man makasarili, it could be medyo hindi siya ganun kabilis magtiwala pagdating sa usaping pera. So, I don't know, it feels like ayaw niya magpakampante pagdating sa usaping stability. And parang kailangan meron muna siyang mapatunayan or stable muna siya bago siya mag-take ng risk sa'yo. Okay? So, maybe may mga binabanggit or sinasabi ka sa kanya na magiging dahilan para kumbaga makuha yung loob niya or magtiwala siya sa'yo pero hindi niya magawa yon dahil ayaw niya magpakampante. Okay? Emotions. You do have here the King of Wands. Although nakikita naman natin na you're happy, no? Kaya lang, although you're happy, hindi pa rin maiwasan na may stress ka talaga sa mga buhay-buhay mo ngayon. Sa mga nangyayari sa'yo, especially nga regarding to sa ending. Parang ikaw ay gusto mo na mag-give a part of you, kaya mga gustong i-end na yung isang bagay. The Six of Wands is here. Well, alam mo, may may magandang outcome ang paghihintay. So, don't ever make a decision na hindi ka pa 100% sure
at ikaw ay nagdesisyon lang according sa emotions mo. So ngayon, pwedeng emotionally hindi ka okay pagdating sa area nito kaya mo gustong i-end. So, huwag ka magde-decide ng hindi hindi ka emotionally okay dahil pwedeng magkaroon ka ng mga desisyon na pagsisihan mo sa dulo. Okay? Emotion naman ng person na kakonect mo with the Five of Pentacles. Yeah. Nararamdaman niya yung feeling na ikaw yung makakapagbigay or makakatulong sa kanya. But the problem is parang with the Queen of Cups, ayaw niya kasing yung parang gamitin or alam niya ikaw yung makakatulong sa kanya, pero ayaw niyang parang ang lumabas ay ginagamit ka lang niya. Dahil pwedeng lumabas na ganun sa mata ng iba or sa paningin ng iba kung hindi niya maaayos yung finances niya. Kaya nga tinatry niya na ayusin muna ito dahil ayaw nga niyang maging masama ang tingin ng iba ng tao sa kanya. Dahil pwedeng sa mata ng iba, talagang ikaw naman talaga yung magdadala sa inyong dalawa. Okay? So, in the near future, sana nagigets mo yung messages. Ten of Pentacles and the Nine of Swords. Clarify the Ten of Pentacles. There's the Moon. There's this Knight of Swords. And the Three of Pentacles. Bottom of the deck is the Empress. I can see you in the near future loving yourself, focusing on yourself. Ayaw mo ng stress. May stress, pero nakikita natin hindi ka naman masyadong nagpapa-apekto na dito in the near future. Financially, I can see na makakatulong sa'yo yung yung intuition mo and also your dreams. Focus on your dreams. Pwedeng may panaginip ka na dun mo makuha yung sagot sa bagay na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. For example, gusto mo nang i-end yung isang bagay, then maybe ask your spirit guides, your angel guides na ipakita sa panaginip mo kung ano yung mas magandang gawin regarding dun sa bagay na yon. And then they will tell you kung ano yung magandang gawin dito. Okay, pagdating sa person na ito with the Knight of Swords energy and the Three of Pentacles, I don't see any growth pa sa kanya financially. Pwedeng kasi nagiging step niya yun eh. Yung pag nagkaroon ng financial stability sa kanya and growth sa money, yun yung magiging step niya para magkaroon ng actions or mag-take ng risk sa'yo. But hanggat hindi pa siya nagkakaroon ng stability at kaayusan ay hindi pa nag-take ng action itong person na to. So, yun. That's it for now, guys. That's the message for you. Sana nakuha mo yung messages. I love you all and bye-bye.